Napansin mo ba lately, nagkalat sa Facebook ang mga groups at pages na ang trip lang Tagalog versus Bisaya. Tignan mo naman tong group na to na may pangalan na Tagalog Bisaya Online Rambulan. Ang members, 226,000. Tapos ang katutak na mga memes ang makikita. Itong meme na to, ang sabi, ito daw ang itsura ng barong Tagalog. Ito naman kapag barong Bisaya. Ang banat naman ng isang Bisaya na nagpost, Kala ko basura, mga bahay pala ng Tagalog. ang banat naman ng isang Tagalog, ito daw ang mga Bisaya pag first time sa mall. Grabe nga yun. Nako, memes dito, memes doon. Dati biruan lang, pero ngayon parang tumitindi na ang iringan. So bakit nga ba may ganitong tensyon? Tara, himayin natin. Alam mo bang hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito? Unang-una, yung ganitong klaseng regional feud nangyayari din sa ibang bansa. Sa Spain, meron ding iringan ang mga Catalan at Kastila dahil sa wika at kultura. Sa India naman, madalas may bangayan ng mga Hindi speakers laban sa Tamil. Kahit nga sa China, matagal nang may stereotype laban sa mga taga-probinsya kumpara sa mga taga-Beijing o Shanghai. Ibig sabihin, normal ito kapag ang isang bansa ay maraming wika at kultura. Pero sa atin, lalo itong lumalalim dahil sa history, media at politika. Alam nyo ba na may mahigit na 170 na wika sa buong Pilipinas? Pero pagkatapos ng independence natin, ang pinili ng gobyerno bilang base ng national language ay Tagalog, na kalaunan ay tinawag na Filipino. Para sa mga hindi Tagalog-speaking regions tulad ng Visayas at Mindanao, parang sinabi nila noon, hello, paano naman kami? Kaya maraming Bisaya ang nakaramdam na na-left out sila. Imagine, isang buong bansang may iba't ibang boses, pero iisa lang ang pinakikinggan. Natural, nag-ugat yan sa resentment. Pero hindi lang ito usapin ng lengguwahe, pati politika. Kilala ang term na Imperial Manila kasi halos lahat ng power concentrated sa National Capital Region. Nandun ang Malacanang, Senado, Kongreso at mga departamento ng gobyerno. Ang kapangyarihan kadalasan nasa Luzon. Kaya sa Visayas at Mindanao, may pakiramdam na laging nasa gilid lang sila ng national decision making. Kaya naman mula nang naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pakiramdam nila nagkaroon sila ng representation sa highest position ng bansa. They felt empowered. They felt represented. Kaya wag na magtaka kung bakit ganun na lang sila kasulido sa pagsuporta sa kapwa nila Bisaya. Maliban dyan, isipin nyo to, mula budget allocation, infrastructure projects, hanggang media coverage, kadalasan mas malaki ang napupunta sa NCR kaysa sa ibang rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit lumakas ang regionalist movements o yung mga nagtataguyod na dapat pantay ang pagtrato sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sumulpot din ang mga separatist sentiments o yung mga taong naniniwala na dapat ihiwalay na ang Luzon sa Visayas at Mindanao. Maliban sa politika, andyan din ang factor ng cultural at regional pride. Kumbaga sa pelikula, ang bida lagi Tagalog. Sa